Hindi ko na alam kung ano pa ang totoo, pero isang gabi, nag-iba ang lahat. Arang may gumalaw sa loob ng bahay, ahit alam kong nakalok ang lahat ng pinto. Arang may bumulong, pero wala namang tao. Hindi ko alam kung gising ako o panaginip yon, pero ramdam ko, hindi na ako mag-isa. Simula noon, hindi na ako nakatulog na mahimbing. Hindi dahil sa ingay, kundi dahil sa katahimikan. Yung klaseng katahimikang parang may nakatingin sa'yo kahit walang tao sa paligid. Tuwing pipikit ako, may anino. Tuwing lilingon ako, arang may nawawala sa kwarto. At kahit anong pilit kong ipaliwanag, walang naniniwala. Sabi nila, baka pagod lang ako. Sabi ko rin, baka nga ako'y nasasapian na ng takot ko mismo. Pero hindi mo yon maisip, hanggang sa marinig mong bumubukas ang pinto sa kalagitnaan ng gabi habang nasa harapan mo ang susi. Ito ang kwento kung saan nagsimula ang lahat. 16 na taong gulang siya, isang tahimik na dalaga, yung tipo ng tao na hindi masyadong nagsasalita pero palaging nakamasid sa paligid, napapansin ang mga detalye na madalas hindi napapansin ng iba. Hindi siya yung class na namumukod tangi sa isang silid, sa halip, as gusto niyang manatili sa sarili niya, nagmamasid sa mga maliliit na bagay na minsan nakakainis sa iba. Kamakailan lang siyang lumipat sa isang bahay na hindi naman talaga kanya, bahay ng kanyang mga tito at tita, na nakatira sa isang tahimik na kalye na tila nakalimutan na ng panahon. Kinailangan ng kanyang ina na magtrabaho sa ibang bansa bilang employee, iniwan siya na mag-isa. Hindi lang ang bahay kundi pati ang seguridad na hatid ng isang nagkakaisang pamilya. Ngayon, siya'y nag-iisa sa isang bagong lugar. Sinusubukang mag-adapt sa kakaibang rutina at espasyo na bagaman pamilyar, may dalang mabigat na katahimikan na hindi pa niya lubos na naunawaan. Sa gabi, kapag tahimik na ang buong bahay, arabang may mga lihim ang mga dingding na bumubulong, at siya'y nananatili roon. Sinusubukang intindihin ang katahimikan, habang alam na ng isang bahagi niya na ang pagbabagong ito ay simula ng isang bagay na magpapabago ng kanyang buhay magpakailanman. Ang tito niya ay isang taong kalmado, alagi maaga gumising bago pa sumikat ang araw, may mahigpit na rutina na tila hindi nagbabago. Alagi siyang nandiyan, tumutulong sa bahay, nag-aayos na maliliit na bagay, naglilinis, at inaayos ang mga kailangang ayusin. May tahimik at mahinahong ngiti sa mukha na nagbibigay ng kapanatagan sa sinumang bumibisita. Sabi ng mga kapitbahay, mabait siya, isang taong matapat, mapagkakatiwalaan. Pero para sa kanya, may kakaiba sa kanyang pagiging kalmado at sistematiko. Minsan, kapag tinitingnan siya ng tito, hindi lang kabaitan ang nadarama sa mga mata nito. May lamig, isang titig na parang may tinatagong lihim na hindi niya maintindihan. Arang sa likod ng mabait na anyo, may isang bagay na hindi niya mahawakan, isang pakiramdam ng pag-aalinlangan na unti-unting lumalaki araw-araw. At kahit hindi niya lubos maintindihan kung bakit, kinapabilis ng titig na iyon ang tibok ng puso niya. Halo-halo ang takot at pagkamausisa sa isang damdaming hindi madaling balewalain. Isang araw, nagising siya na may kakaibang pakiramdam, arang may nawawala sa kanya, arang may isang bahagi na kinuha ng hindi niya namamalayan. Napansin niyang nawala ang kanyang kumot, yung kumot na laging kasama niya para magbigay ng init at aliw. Hindi ito nasa sahig, hindi rin nakasabit kahit saan, tila ba nawala ito sa hangin. Sinubukan niyang tanungin ang kanyang mga tito, pero walang umamin na kumuha nito. Si tito, na laging may kalmadong ngiti, tumingin sa kanya, ngunit ang mga mata niya ay nagsabi ng ibang bagay, isang bahagyang ningning na halos di mapansin, na hindi tumutugma sa kanyang payapang mukha. Isang titig na tila nagtatago ng isang lihim na ayaw niyang ipaalam, na nagapaalimpungat sa kanya at lalo pang nagdududa. Ang simpleng pangyayaring iyon para sa iba, ay naging piraso ng palaisipan sa isipan niya na hindi pumipirma, na napapalago ng pakiramdam na may masamang nangyayari, at siya lang ang makakaalam kung ano ito. Nagsimulang iwasan niyang mapag-isa kasama siya sa tuwing maaari. Sa tuwing lalapit ang tito, nakakaramdam siya ng higpit sa kanyang lalamunan at kakaibang lamig na dumadaan sa kanyang gulugod, na para bang may nakatagong aninong paparating upang siya ihabulin. Manipis ang mga pader ng bahay, sobrang manipis na kahit ang pinakamahina na bulong ay parang sigaw, at minsan,
Ang mga yapak niya ay nagiging mga nakakatakot na alingaungaw sa katahimikan na madaling araw. Sa maraming gabi, habang tila natutulog na ang buong mundo, maririnig niya ang mga yapak na dahan-dahang gumagalaw sa pasilyo, humihinto sa harap ng kanyang kwarto, mga yapak na walang malinaw na dahilan ngunit palaging nagpapabilis ng tibok ng puso niya. Kahit anong pilit niyang kumbinsihin ang sarili na ito'y imahinasyon lamang, lumalaki ang pakiramdam na siya'y pinagmamasdan, arang isang di nakikitang bigat na nagpapabigat sa hangin, nagpapalalim ng katahimikan, at nagpaparami ng takot, isang tahimik at walang awa na kasama. Isang gabi na maulan at malamig, tila bumubuhos ang langit ng dagat ng luha habang humahagulgol ang hangin sa mga siwang ng lumang bahay. Biglang nawala ang ilaw. Nagdilim ang lahat ng paligid, tila isang makapal at mahigit na kadiliman. Sa gitna ng nakakatakot na katahimikan, lumapit si Tito sa kanya ng may kalmadong ngiti, inalok siyang matulog sa sala upang hindi siya matakot. Pumayag siya, kahit na may kakaibang pakiramdam na kumakapit sa dibdib niya. Nang tuluyan na siyang magpahinga, hindi agad dumating ang tulog. Sa kalagitnaan ng gabi, nagising siya sa isang nakakabagabag na pakiramdam, isang haplos na halos di mahagilap na nagpanginig sa kanya. Parang may kamay na dahan-dahang humahaplos sa kanyang tuhod, isang haplos na tila hindi galing sa mundong ito, may dalang isang tahimik at nakakatakot na misteryo. Nanginig ang buong katawan niya, kumabog ng mabilis ang puso, ngunit hindi niya nagawang bumukas ang mga mata, ang takot, mabigat at nakakapigil, ang nagpanatili sa kanya na di gumalaw. Nakakulong sa pagitan ng paggising at panaginip. Kinabukasan, parang bumalik na sa normal ang takbo ng bahay, na parang ang nakaraang gabi ay isang masamang panaginip na malapit ng makalimutan. Nandoon si Tito, may kalmadong ngiti na halos magiliw, na parang walang nangyari, na parang hindi kailanman hinawakan ng kadiliman ang kanyang payapang mukha. Nasa kusina si Tita, nagluluto ng almusal ng may kapanatagan ng taong matagal ng sanay, walang alam sa kaguluhang tahimik na sumisiklab sa puso niya. Gusto niyang sumigaw, gustong palabasin ang lahat ng naipong takot at pangamba, gustong may makarinig sa kanya, kahit sino man, sa kanyang tahimik na desperasyon. Pero ang malupit na katotohanan, walang tila gustong makinig, na parang ang boses niya ay isa lamang alingaungaw na nawala sa hangin, hindi kayang siren ang hadlang ng katahimikan na bumalot sa kanya. Ang pakiramdam ng kawalang magawa ay sumiksik sa kanyang dibdib, habang ang galit na nakatago at naglalagablab ay anti-unting lumalaki, bawat tingin na walang pansin at bawat salitang hindi nasabi. Ara siyang nakakulong sa isang sigaw na hindi marinig, lumalaban para makalaya, pero hindi makahanap ng lakas para gawin ito. Akala niya tapos na ang lahat, na ang kakaibang gabi at tahimik na takot ay lumipas na, pero nakamali siya. Bumalik siya at sa pagkakataong ito, iba na ang ginawa. Mas mapangahas, mas malamig, na para bang may linyang di nakikitang nilagpasan at wala nang makakapigil pa sa mangyayari. Bago pa man siya makareak, inasara niya ng malakas at matatag ang pinto, nilok ito mula sa loob. Sa isang kakaibang ngiti, halos nakakatakot, bumulong siya ng mahina, tumitig diretso sa mga mata niya. Walang makakaalam, ikaw din. Biglang bumigat ang katahimikan sa kwarto. Arabang tumigil ang oras bigla. Nag-freeze ang puso niya sa dibdib, nawala ang kulay at galaw sa paligid, naiwan lang ang sandaling iyon, matindi, nakakasakal, at puno ng takot na hindi may paliwanag. Nakatayo siyang hindi gumagalaw, nakakulong sa di nakikitang bitag, habang umukit sa isip niya ang linyang iyon, at ang tanging nadarama ay ang nakakakilabot na katiyakan na hindi ito ang huling pagkakataon. Nagpasya siyang hindi na niya kayang manatili sa bahay na iyon, na kailangang matapos na ang tahimik na bilangguan na iyon. Sa gitna ng gabi, tinaglanuhan niyang umalis ng hindi napapansin. Puso niya ay mabilis na tumitibok, bawat hakbang ay puno ng takot at pag-asa. Parang kaaway ang bawat anino, bawat tunog ay isang banta. Nang marating na niya ang pinto, ramdam niyang malapit na ang kalayaan, ngunit hindi niya napansin na may isang tao na ang naghihintay doon. Bago pa man niya mabuksan, tinaboy na isang malakas at mababang tinig ang katahimikan. Hindi mo pwedeng sirain ang pamilya namin. Siya ang Tito, nakatayo na matatag na parang peder na hindi matitinag, nakatitik sa kanya ng matindi, tuno ng determinasyong hindi pinapayagan ang pagtatalo.
Bumigat ang hangin sa paligid, arang tumigil ang mundo, at doon niya nalaman na totoo ang panganib, na maaaring mas malaki ang kapalit ng kanyang pagtakas kaysa sa inaakala niya. Lumaki ang takot, tinatahimik ang kanyang galaw, habang ang panganib ay naging malinaw at nararamdaman sa bawat segundo. Nang umaga na iyon, may kerot sa puso at nanginginig ang mga kamay. Iniwan niya ang isang liham na maingat na inilagay sa estante ng kwarto, isang tahimik na panawagan, isang desperadong hiling na tumulong na walang nakakaalam. Hindi niya alam na una matatagpuan ni Tita ang papel bago pa man siya makatakbo muli. Pero hindi ito ang inasahan niya. Sa halip na tugunan ang hiling, tumingin si Tita sa kanya na malamig ang mga mata at may matatag na tinig na parang dumidiskaril sa anumang pag-asa. Tigilan mo yan. Hindi mo alam kung anong sinasabi mo. Bumagsak ang mga salitang iyon na parang sontok. Winasak ang kanyang espiritu. Malinaw na hindi lang siya nag-iisa, kundi pati ang taong dapat pinagkakatiwalaan niya ay handang itago ang katotohanan at itakip ang nangyayari. Nagwasak ang kanyang mundo sa sandaling iyon, at ang pakiramdam ng pagtataksil ay napakalalim, isang hindi nakikitang sugat na mas masakit pa kaysa sa anumang pisikal na kirot. Mula noon, alam niyang mas mag-isa ang laban, at ang mga aninong nakapaligid sa kanya ay mas madilim at mapanganib kaysa sa inaakala niya. Mga taon ang lumipas, at narito siyang gayon, nag-iisa sa isang madilim at malamig na silid, hawak ang mikropono, at bumabalik tanaw sa mga sandaling binalot ng takot at pagdurusa. Anti-unting lumalabas ang bawat salita mula sa kanyang labi, may halong panghihina, tapang na matagal nang pinipilit buuin mula sa mga pira-pirasong alaala. Walang naniwala noon, bulong niya na parang humahagulgol, pero ngayon, ako na ang nagsasalita. Ang boses niya ay nanginginig, puno na emosyon, at bawat titik ay tila lumulubog sa malamig na hangin na pumapaligid sa kanya. Sa katahimikan na silid, ramdam ang bigat ng mga salitang hindi kailanman nailabas noon, ang mga sugat na di naghilom, at ang lakas na dahan-dahang sumusubok maghilom sa gitna ng lahat ng dilim. Dito nagsisimula ang kanyang paglaya, sa piling ng katahimikan, sa sariling tinig, at sa katotohanang matagal nang itinago. May mga lihim na hindi lang madilim, kundi nakakapatay sa loob. Kung naranasan mo na ito, huwag kang manahimik. Mag-comment ka. Hindi ka nag-iisa.